Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating programang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Handog po sa atin ang ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. At syempre kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente. At sa araw na ito, Steph, meron tayong mahalaga na namang pag-uusapan, ano? Yes. Yes, ito ay very interesting. Pero bago yan, no, mag-iimbita muna tayo sa ating mga listeners na wala pang PBS receiver, no? Kasi meron na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Available na rin po siya sa tinatawag nating online radio o audio streaming. So, kung gusto nyo po kami mapakinggan sa online radio, i-download nyo lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa Android users at sa App Store naman po para po sa mga Apple phone users. At syempre, follow, subscribe na rin po sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa ating YouTube channel. Okay, so eto na. Ano bang pag-uusapan natin for today's episode of Warm Heart, Steph? Eto. Alam niyo po ba na mayroong tinatawag na ambiguous loss? Etong word na ambiguous, no, syempre, kapag ka naririnig natin tong ambiguous, yun bang malabo or hindi malinaw o something in between? So, yun. So, meron pong tinatawag na ambiguous loss at ito po yung pagdadalamhati na nararamdaman ng pamilya o mahal sa buhay na biktima ng missing person, abduction, kidnapping, nawawala o di kaya lahat ng uri ng pagkawala na hindi na muling nahanap. So, bagamat parehas na masakit at magkaibang uri ng pagdadalamhati ang nararamdaman sa ambiguous loss kumpara po doon sa normal na grief o dalamhati mula sa pagkamatay ng mahal sa buhay, ay syempre meron pa rin po itong kumbaga difference. Sa pag-aaral ni na Amila Isuro, Padma Kumara Bandumitra at S.S. Williams na inilabas sa Biomed Central o BMC Psychology Journal, pinag-aralan nila ang ambiguous loss sa pamamagitan ng panayam sa 24 na mga individual sa Southern Sri Lanka na nakaranas mawalan ng mahal sa buhay dahil sa civil conflict. O siguro at ito ay parang civil war sa kanila. At sa 2004 tsunami, sila ay mga ama, ina, kapatid at mahal sa buhay ng mga missing persons. 6 na tema po yung kanilang napag-alaman sa pag-aaral na ito na makatutulong para maunawaan po natin kung ano po itong ambiguous loss. So, nariyan po yung kawalan ng closure, yung parang lagi ka pa rin nag-hope na baka makita mo. Syempre, guilt, helplessness, perpetual suffering at emotional vacuum. Yan po yung mga ilan sa konsepto o parang tema na nagpapaliwanag nitong ambiguous loss doon sa experiences na itong 24 individuals from Sri Lanka. At dito sa Pilipinas, iuugnay lang natin, mayroon din pong mga ganitong karanasan na
sa pinaka-recent na mga issues natin itong missing sabongero. So, para magkaroon po tayo ng malalimang talakayan sa pagdadalamhati mula sa nawawalang mahal sa buhay, Steph, maaari mo bang ipakilala sa atin at sa ating mga tagapakinig at tagapanood itong ating guest ngayong araw? Itong ating guest ay tapos siya ng Bachelor's degree in Clinical Psychology at Masters of Arts in Psychology. Nagtitake siya ngayon ng kanyang PhD sa Clinical Psychology. Meron na siyang 3 taong experience sa clinical practice. Nakapagtrabaho na siya with clients no, na edad 15 to 50 years old. At gumagamit siya ng eclectic approach sa psychotherapy. Nag-i-integrate ng evidence-based techniques na tailored no, sa unique needs ng kada kliyente. Yung kanyang areas of focus naman ay mood disorders tulad lamang ng depression at bipolar disorder, anxiety and trauma-related concerns, relationship and couples counseling, work-related stress and burnout, at adolescent and adult mental health. At yung kanyang services na ino-offer naman ay individual psychotherapy, counseling, couples counseling, psychological assessment, neurocognitive assessment at assessment for neurodevelopmental conditions. Ang ating guest ngayon ay isang psychologist mula sa iPsych, walang iba kundi si Miss Marjeline Mendoza. Miss Marjeline, welcome po sa Warm Heart. Magandang umaga po sa inyong lahat, Miss Bea and Miss Steph. Ayan, good morning po at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon kahit po Sunday, no? Pinaglaanan niyo pa rin po kami ng time. So kagaya po ng nabanggit ni Steph kanina, ay ito nga pong pag-uusapan natin tungkol po sa kung paano pangasiwaan ang pagdadalamhati o grief at yung loss na nararamdaman ng isang individual kung ang mahal po niya sa buhay ay missing or kumbaga na nawawala, ganyan. So, ang una po naming katanungan sa inyo, Miss Marge, ay ano-ano po ba yung physical at psychological impact ng missing persons case? Mahirap po talaga ang pinagdadaanan ng mga taong nawawalan ng mahal sa buhay. Kasi po, ang pagkawala ng isang mahal sa buhay na hindi natin alam kung nasaan, ay may tinatawag po natin itong ambiguous loss. Ito po ay isang konsepto ni Dr. Pauline Boss, isang American family therapist, kung saan itong isang uri ng pagkawala nito ay isang walang malinaw na ending o closure. So, napakalaki po ang epekto nito sa mga taong nakakaranas nito sa pangkatawan. Halimbawa, ay pwede silang magkaroon ng insomnia o kaya fatigue o yung pagkapagod o kawalan ng gana sa pagkain. O kaya, pwede silang makaranas ng madalas na pananakit ng ulo o tiyan. Sa psychological side naman, maaring makaranas sila ng matinding anxiety o yung tinatawag nating labis na pag-iisip o nagkakaroon din sila ng panic attacks. Pwede din naman silang magkaroon ng depression o sobrang kalungkutan. Ang iba naman ay nagkakaroon sila ng sense of guilt. Kapag halimbawa feeling nila sumasaya sila ng onte, nagigilty sila na hindi nila deserve na sumaya dahil meron pa silang mahal sa buhay na nawawala. O kaya naiisip nila na sana baka may nagawa pa sila noong mga panahon na kasama nila yung kanilang mahal sa buhay. Meron din naman nagkakaroon ng tinatawag nating constant mental alertness na yung mga taong may minamahal sa buhay na nawawala ay laging parang nakaabang sa balita o update kung ano yung nangyayari na sa kanilang nawawalang mahal sa buhay. Sabi nga sa pag-aaral, ang prolonged exposure sa mga ganitong stress ay pwedeng magdulot ng iba pang mental health concerns o yung mas kilala natin na PTSD o post-traumatic stress disorder o kaya prolonged grief disorder.
Okay, so marami po pala itong effect, no, Miss Marge? Kawalan ng closure, minsan nakakaramdam tayo ng sense of guilt. Parang hindi tayo fully happy, no? Palagi tayong nagigilty na masaya tayo pero yung mahal natin sa buhay hindi pa rin natin nahahanap. And also constant mental alertness. Lagi tayo nag-aantay ng update. Nagbabaka sakali na baka ito ay hanapan natin, ano, Steph? Nabanggit nyo kanina, Miss Marge, na yung isa sa mga psychological impact ng missing persons case ay yung pagkakaroon ng post-traumatic stress disorder, PTSD po, no? Ito po bang PTSD na nararamdaman ng isang tao na kumbaga meron siyang nawawalang mahal sa buhay, pwede po bang iugnay natin yung kaso or yung sitwasyon or symptoms po dun sa pagkakaroon ng survivor's guilt? Pwede po iyon na yung nararanasan nilang survivor's guilt nating tinatawag ay malaking impact sa kanilang emosyon at sa katawan, at ito ay nagdudulot na matinding stress na itong kanilang pagkawala ng minamahal nila sa buhay at yung fact na sila yung taong nakasurvive can be traumatic for them. Kaya ito yung sinasabi natin na pwedeng mapunta ito sa PTSD o post-traumatic stress disorder. Okay. Sige lang po. Okay, sige. Okay, so eto nga po, Miss Marge, mayroon po bang tawag sa trauma na nararamdaman ng isang individual dahil sa nawawalang mahal sa buhay? Meron po bang term ito, Miss Marge? Yes po. Katulad nga po ng nabanggit ko kanina, may tinatawag tayo itong nararanasan nila na ambiguous loss. Ito yung term na o konsepto na ginawa ni Dr. Pauline Boss, na isang American family therapist, kung saan ito ay isang uri ng trauma ng pagkawala na walang kasiguraduhan. Ito ay naiiba sa typical na grieving process na alam natin o nakagisnan natin dahil ito ay wala pong closure o walang finalization. Ibig sabihin, walang katawan, walang malinaw na kwento kung nasaan ang tao. Kaya yung mga naiwan na mga nakakaranas nito ay nahihirapan magdesisyon. Maghihintay pa ba sila o tatanggapin nila yung posibilidad na wala na yung minamahal nila sa buhay. Kaya napakabigat talaga itong emotional burden for them. Kaya sobrang hirap po nito kasi parang yung pakiramdam ng mga taong naiwan ay nakabitin palagi. Walang pause doon sa emosyon na kanilang nararamdaman. Okay. So, hindi lang pala ito, kumbaga, konsepto ng pagpapaliwanag doon sa nararamdaman, kundi consider na rin po pala ito na parang trauma na na-experience din po ng mga individuals na nawalan ng mahal sa buhay, na walang closure or hindi nahanap. I-compare lang natin, Miss Marge, kasi di ba po noong panahon ng pandemic, meron din po tayo mga loved ones na ospital, and then nung nag-succumb na sila sa COVID, di ba po usually kini-cremate kasi hindi po pwede na yung katawan ay talagang ilabas pa doon sa ospital. Meron silang mga safety measures para po maiwasan yung tinatawag ditong spread ng COVID-19. So minsan yung mga loved ones na nag-succumb sa COVID ay di ba kinikremate na agad, tapos hindi na nakapagpaalam masyado yung mga mahal sa buhay. Mako-consider din po ba natin na on some level naka-experience po sila ng ambiguous loss? Pwede natin yun makonsindera, kaso ang ambiguous loss kasi ito ay walang it's not sure, kasiguraduhan, sorry.
dun sa tinatanong mo, Miss Bea, about sa COVID, alam nila yung estado ng kanilang minamahal sa buhay na ito ay nawala na. Mm-mm. Compared dito sa mga missing person. Kasi Okay. dito parang hindi pa nila alam na buhay pa ba yung taong minamahal nila o Mm. hindi pa. Opo. Ang pagkakaiba naman nito, pwede silang nagkakaparehas na hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magpaalam sa kanilang minamahal sa buhay ng Mm-mm. pisikal dahil yun ang nakagisnan na nating gawin usually po, 'di ba? Kapag may namatay tayo sa buhay, kailangan po natin siyang iburol, no? Opo. Para ito yung nakakatulong sa atin na magdalamhati. Kaso naka-cut short siya. Kaya Mhm. nahihirapan yung mga taong nakakaranas nito nung COVID. Kaso, meron silang starting point. Grieve na sila agad. Compared dito po dun sa mga taong nakakaranas na hindi nila alam yung estado ng kanilang minamahal sa buhay dahil Mm-mm. pwedeng nawawala ito o hindi nila alam kung patay o buhay na ba itong Mm-mm. mga mahal nila sa buhay. Okay, so yung pala ang pagkakaiba. Steph, meron kang tanong kay ma'am? Bukod po dun sa pagkakaroon ng missing persons, ano-ano po kaya yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng ambiguous loss? Mhm. Sinasabi ni Dr. Pauline Bospo, may dalawang klase ng ambiguous loss. Ito, una yung psychologically present pero physically absent. Ito yung pagkakataon na yung mga tao minamahal sa buhay ay nawawala o yung mga nakikidnap o yung parang nakakahiwalay dahil sa gera. Yung pangalawang klase naman, yung physically present pero psychologically absent. Ito yung mga taong may sakit na, halimbawa may Alzheimer's o may malalang sakit na andyan nga Yes. sila ng physical pero parang wala sila, hindi sila present. Mm. Nakakalungkot po yun, no? Nag-reflect bigla, ano? Mai-share ko lang. Kasi nakakalungkot naman po talaga yung physically present, psychologically absent. Kasi lalo na po doon sa sabi ni Miss Marge na mga matatanda na may sakit na Alzheimer's or dementia, di ba po minsan hindi na nila kilala yung mahal nila sa buhay kahit na physically nandyan pa sila, no? Parang, bakit ganon? Hindi na niya ako matandaan. Yung bang ambiguous loss nga na tinatawag na parang ginigrave mo na rin siguro yung dating estado ng ng loved one mo, no? Ang nanay mo or yung tatay mo pagka matanda na siya tapos hindi ka na maalala, it's a different kind of loss din po, ano? Mhm. At Ayun. napakahirap po yung Mm-mm. pagdaanan talaga. Opo. Ayun. Okay, so Miss Marge, ano po ba yung mga intervention na pwede po nating ibigay sa mga taong nakararanas ng ambiguous loss? Mhm. Kung yung mga taong nakakaranas po nito, walang iisang paraan ng pagdadalamhati. Pero base sa mga pag-aaral, meron silang mga tips o rekomendasyon na pwede nating gawin. Halimbawa, una, mahalaga na pangalanan yung nararamdaman natin or identify our emotions. Nagagalit ba ako? Nagigilty ba ako? Natatakot ba ako? Nalulungkot pa ako? Ito ay mga valid emotions at dapat nating malaman na lahat ito ay normal na maramdaman dito sa mga ganitong sitwasyon. Pangalawa, pwede mong hanapin kung anong anchor mo. Ito ay pwedeng spiritual o emotional support or pwede kang gumawa ng ibang routine o bagong routine. Kasi dati, di ba, nakagisnan mo na kung yung mga minamahal mo sa buhay, nakasama mo ito, kasama sila sa routine mo. Kaya parang nahihirapan kang mag-move forward. Mm-mm. O kaya pwede kang makahanap ng mga kausap kung hindi mo na kaya yung nararamdaman mo, pwede kang mag-seek ng mental health professional, yung mga psychologist o psychiatrist o kaya life coach. Meron naman ng iba na gumagawa ng tinatawag nating symbolic act. So pwede silang gumawa ng liham
addressing doon sa mga minamahal nila sa buhay na nawawala, kung hindi pa sila nagkakaroon ng pagkakataon magpaalam or gumawa ng maliit na memorial service. Ito ay nagbibigay sa kanila ng parang pagkakataon na mag-grieve kahit walang katawan o walang kasiguraduhan. O kaya, limitahan yung mga exposure sa mga triggers katulad ng mga social media, yung mga distressing news. Halimbawa, mag-i-scroll ka lang sa mga TikTok o sa mga reels natin, may mga content doon na nakaka-trigger sa atin na hindi minsan nakakatulong. Pero lagi nating tatandaan na ang goal ay hindi kalimutan ang nawawala natin na mahal sa buhay, kundi para matutunan kung paano mabuhay sa kabila ng uncertainty na nararanasan natin sa sitwasyon na ito. Okay. Ayun, so very helpful tips parang ito ay mga practical na mga bagay-bagay na pwede nating gawin. First, identify your emotions, find your anchor. Marami pong paraan para gawin ito. Spiritual o kaya kung open po kayo na makipag-usap sa mental health professional, pwede po. Or gumawa ng symbolic act na kumbaga magpapaalam ka na doon sa loved one mo na missing, naalala ko lang dito sa symbolic act, dati meron na tayong naging guest, Steph, na meron silang concept na telephone line to heaven. Kumbaga, tatawag ka tapos kakausapin mo kunyari yung loved one mo. Tapos sasabihin mo sa kanya kung ano na yung mga gusto mong sabihin na parang farewell message or goodbye message. So, yun lang yung naalala ko dun sa parang symbolic act. Ang iba naman po, nagsusulat sila, parang letter. Yun yung ilan sa mga bagay na pwedeng halimbawa for a symbolic act. And then another tip po na nabanggit ni Miss Marge is limit your exposure sa mga triggers, lalo na sa social media. Nako, ito talaga helpful na helpful. Steph? Matanong ko lang po, Miss Marge, meron po bang mga komplikasyon mula sa kawalan ng closure sa mga missing persons case? Ang nagiging komplikasyon nito dahil nga walang malinaw na ending, mas tumatagal ang sakit na nararanasan ng mga taong may ganitong sitwasyon. Yung iba nahihirapang bumalik sa normal nilang buhay. Minsan, nagiging matindi yung kanilang anxiety o depression, yung labis na paglulumbay. Ito yung tinatawag nating pwedeng mapunta o magresulta sa prolonged grief disorder na ang lungkot ay tumatagal ng 12 buwan at naapektuhan talaga yung kanilang normal na buhay. Pwede silang mawalan ng gana o mawalan sila ng pag-asa sa buhay, i-isolate na nila yung sarili nila sa ibang tao, at hindi na nila talaga gusto makisalamuha talaga sa kanilang mga kapamilya. Kaya mahalaga talaga na tugunan agad itong grief na ito kahit walang kasagutan yung kaso nila. Kaya importante po na kahit walang closure, matuto tayong magpahinga at humingi ng tulong. Wag matakot na humingi ng tulong kung talagang kinakailangan natin. Okay. Steph? Ito naman po, para sa mga taong nagbibigay suporta sa individual na nagdadalamhati sa missing persons case, meron po bang guidelines para mabigyan sila ng tamang suporta? Napakahalaga po talaga yung factor ng support system sa mga taong nakakaranas nito. So kung kayo po ay isang kaibigan o kapamilya ng isang taong nagdadalamhati o may ganitong sitwasyon, pwede tayong maging present lang. Ito ay enough na para sa kanila. Minsan tahimik na pakikinig ay sapat na po. Pwede nating sabihan sila ng simpleng salita tulad ng andito lang ako, o kaya tulungan sila sa simpleng bagay. Halimbawa, paglutuan sila ng pagkain o kaya samahan sila gumawa ng mga errands. 'Di ba? Itong mga simpleng bagay na ito ay talagang malaking bagay na para sa mga taong nakakaranas ng ambiguous loss.
iwasan naman natin na sabihin na mag-move on ka na, baka wala na siya. Kasi masakit po ito sa pakiramdam ng mga taong nawalan. Huwag po natin silang husgahan kung paano sila magdalamhati kasi magkakaiba po ng facing ang mga taong nakakaranas nito. May iba mabilis, may iba sobrang tagal, kahit ilang taon ay nag-grieve pa rin sila. Kaya huwag po nating pilitin yung mga kaibigan natin o mga kilala natin mga tao sa paligid natin na nakakaranas nito na maghilom sila agad. Ang mahalaga po ay maiparamdam natin sa kanila na hindi sila nag-iisa. Okay, ayun. So talagang support system ang ating kailangan at syempre no judgment. Bawal lang maging judgmental at bawal madaliin ang kanilang pag-move on dahil iba't ibang paraan po tayo ng pag-grieve at meron din po tayong iba-ibang level or length or gaano katagal bago natin tuluyang matanggap at i-embrace yung sitwasyon kung nasaan tayo or yung individual na nag-grieve nitong missing loved one, ano. Okay, so gusto man po namin pahabain ang ating talakayan dahil marami kaming natututunan sa inyo, Miss Marge, lalo na itong two types of ambiguous loss na napaka-interesting na konsepto. Physically present but mentally psychologically present but physically absent, tsaka physically present but psychologically absent. Nakakatuwa po yung konsepto na yon. Although mahirap pong pagdaanan pala yon. So hindi ako natutuwa dahil doon sa what I meant was isang magandang konsepto siya. At ina-acknowledge natin na mahirap po siyang pagdaanan. Ayun. So, last message yun na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service, ma'am. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin at sa mga taong nakakaranas po ng mga ganitong sitwasyon. Lagi po nating tatandaan na ang pinagdadaanan nating emosyon na ganito ay hindi po linear. Wala pong madaling paraan para dito, pero kung meron po tayong sapat na support system at sa inyong sariling katatagan, may posibilidad po na makahanap tayo ng kapayapaan o peace kahit hindi pa natin alam ang katapusan ng kwento ng ating mahal sa buhay. Maraming salamat po sa pagkakataon, Miss Bea at Miss Steph. At kung kailangan nyo po ng tulong or wag matakot po na to engage in a psychotherapy or counseling or sa mga psychologists or mental health professionals dahil ito po ay talagang makakatulong para sa pinagdadaanan niyo po. Kahit ano pa pong klaseng loss ang inyong sitwasyon. Ayun, wag matakot humingi ng tulong. Oh, Miss Marge, before we forget po, saan kayo pwedeng makontak or pwede nyo na rin pong i-plug si iSight kung ipakilala sa ating mga tagapakinig. Isa po sa aking affiliate clinics ay ang iSight po. Ito po ay sa Makati area, sa Centuria Makati Med po. So kung kayo ay nangangailangan ng psychologist o psychiatrist o kahit simpleng mental health check-in, pwede po kayong lumapit sa amin at mag-book po dito sa amin sa iSight. Maraming salamat po. Maraming salamat, Miss Marge, sa inyo pong oras. Alam po namin na it's a Sunday and actually wala dito sa Pilipinas si Miss Marge at baka time zone niya ay baliktad pa, no? Hindi niya sinasabi. Pero maraming salamat sa oras, Miss Marge. Thank you so much, Miss Bea and Miss Steph. Ayun, si Miss Marjeline Mendoza, registered psychologist at affiliated po siya sa iSight. Ang nagbahagi sa atin kung paano mag-manage ng grief at loss para po sa mga missing persons. Magbabalik po ang palatuntunang Warm Heart makalipas po ang ilang mga paalala. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan.
Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. 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 Joy. 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 Appreciation. 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 Attitude. Attitude Of gratitude. of gratitude. At nagbabalik na tayo sa ating programang Warm Heart at nandito na tayo sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Ayan, balikan natin muna
kung ano yung mga katanungan para ating malaman kung ano yung pwede nating ipagpasalamat para sa araw na ito. Hindi lamang para sa araw na ito, pati sa mga susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan, at susunod na taon. So, eto yung, bali, 8 questions ulit para ma-recall ng ating mga ka-warm heart. Una dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be grateful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated? Pang-pito, what am I most looking forward? Hindi pala pang-pito, pang-anim or pang-lima pala. Ayan, na sa numero. Ayan, ito ulitin ko lang. Yung kasunod is what am I most looking forward to this week, month, and year, and why. Ang kasunod dyan, what is the kindest thing someone has said or done lately. At yung panghuli natin is what can I celebrate today. Ayan, sino mauna? Yan po yung mga katanungan natin para po matulungan tayo na i-facilitate yung grateful heart. Yes. Dito sa Attitude of Gratitude ng Warm Heart, ano? So sige, ito, meron po kasing nakapagbahagi dito ng story. Ayan, something nice that was done to you. Yun yung sasagutin natin. During a travel po kasi meron po siyang nakalimutan na gamit sa bus. At bumaba siya sa highway, pero na-realize na lang po niya na ito pong baggage niya ay naiwan dun sa bus. At yung bus po ay papunta na ng Nasugbo. Bumaba siya somewhere sa highway na, syempre kapag ganun, babay bus na, no? Hindi mo na makukuha yung gamit mo. So, anong nangyari po, syempre humingi ng tulong sa management. And fortunately, natulungan po itong ating story sharer for today's Attitude of Gratitude na maibalik sa kanya yung kanyang gamit. At yun naman po talaga ay ipinagpapasalamat niya kasi meron po mga medical necessities, particularly dental medical necessities na kailangan. At ito po ay sabihin na lang natin na kung mawawala, kailangan pa ulit magpagawa or something. So, yun. Very thankful po ang ating sharer for today's segment of Attitude of Gratitude. At nagpapa-shoutout na rin po siya kay Sir Rizaldi Balingit. Shoutout daw po at maraming salamat daw po sa pagtulong nyo po na maibalik po dito sa ating story sharer dito sa Attitude of Gratitude itong kanyang pong bagahe na naiwan sa bus. So, ayun. Maraming salamat po kay Sir Rizaldi Balingit. Ayun, siguro ako mag-share na lang ako ulit. Ayan, personal na lang siguro yung aking i-share para sa ating Attitude of Gratitude. Kasi, alam naman, kilala ako ng mga tao na mahilig sa K-pop, sa anime. Siguro, hindi ako magpapasalamat in a particular song or in a particular idol or sa anime, in a particular anime. Siguro thankful lang ako na meron akong outlet, no, outside of work, outside of school, na kumbaga kahit papaano ay nagpapasaya sa akin. Kasi syempre minsan may mga stressful moments tayo na minsan kailangan medyo kumawala tayo sa realidad. Tama. Diba? Entertainment, no? Something that will make us or feel lighter, no? Oo. Na kahit papaano yung, kuwari, nagbabasa ka ng libro, umaandar yung imagination mo. Yes, totoo. Yung syempre, diba, parang hihiwalay lang tayo dun sa buhay natin, buhay natin sa pang-araw-araw na gigising ka,
maggagayak ka for work and then mag-work ka na tapos babiyahe na naman ulit and so on, diba? Routine, kumbaga Routinary kasi, no? Throughout the week, medyo, kumbaga, magkakaroon lang ng konting breather, makikinig lang sa kanta, diba? Yung parang, kapag ka nakikinig ka ng music, kasi pwede mo maging outlet yun for relaxation, Yes. Kaya, nakakaugalian ko talaga na kahit maglakad lang along Visayas Avenue, ako, music. Yes. Oo, para kahit papano ay ma-relax na ako from all day's work, and then kapag ka nanonood ako ng mga music videos ng mga idol ko, syempre natutuwa ako kasi meron na namang bago akong mapagkakalibangan. No, kapag bagong, speaking of yung isa kong favorite idol, mag-release na naman ng bagong album bukas. Looking forward ka, Steph, ha? Oo, may nilook forward ako para bukas. At hindi lang isa, no? Dalawa. Kaya marami na naman akong mai-save sa aking streaming app. Ayun. And syempre dun sa anime, doon natutuwa kasi ako, iba-iba yung mga storya kasi na napapanood ko. Hindi ako nagsistick dun sa isang genre lang. So, kahit papano, yung mood ko although minsan, syempre, kahit naman sa teleserye, may mga nakakainis na eksena. Pero, lang naman yun, at least doon, kahit paano, napupunta ka sa ibang, parang sa pagbabasa lang, pupunta ka sa ibang mundo. Yes. Diba? Parang ini-include mo yung sarili mo dun sa mundo ng pinapanood mo. So, yun lang ang aking gustong i-share sa Attitude of Gratitude. Ayun. Nako, thank you, Steph, for sharing. Ayan, so siguro tayo po muna ay magkakaroon ng ilang mga paalala. Balikan natin si Steph mamaya sa mga public service announcements natin. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. Ayun,
hapon at tayo nagbabalik muli sa ating programang Warm Heart. Narito naman tayo sa ating mga public service announcements o PSAs. Unahin na natin itong sa National Center for Mental Health o NCMH dahil meron ulit silang career opportunities para dyan sa mga gustong mag-apply. Kabilang na dyan, no, ang medical specialist 3 na part-time. Meron din dito medical specialist 3 ulit. We assume na ito ay plantilla na to kasi yung isa naka-indicate as part-time. And then meron din medical specialist 2. Tapos, ito naman, part-time ulit, medical specialist 1. At meron din na available dyan na medical officer 4, medical officer 3, psychologist 2. Ayan, kailangan na kailangan talaga yan. Occupational occupational therapist 2. Ayan, kailangan din nila. Meron din occupational therapist 1. Tapos, meron din vacancy for medical technologist 2. Tapos, medical laboratory technician 3. Ayan. Meron din silang respiratory therapist 1. Nutritionist dietitian 2. Kasi syempre, importante din dun sa mga nandun, no? Na ma-manage yung kanilang nutrition. Meron din laboratory aid 2. Nurse 2. Nurse 1. Midwife 1, meron din nursing attendant 2, ayan. Meron din palang nursing attendant 1, administrative assistant 2, administrative aid 6, utility foreman po yan, administrative aid 3, mason, accountant 2, accountant 1, medical equipment technician 2, ayan, hanggang doon na lang pala. Pero maraming yan, no? Vacancies kung saan pwedeng mag-apply ang ating mga ka-warm heart at makiisa sa advokasya ng NCMH. At para doon sa mga interesado ay pwede pong kontakin ang Human Resource Management Office ng National Center for Mental Health, 9 de Pebrero Street, Mauway, Mandaluyong City. Ito po yung telephone number po nila kung gusto po nila na mag-inquire pa, no, patungkol do sa mga positions na nabanggit natin dito sa Warm Heart. Ito yung telephone number nila, 02-8531-9001, local 224. At meron din po silang email kung saan pwede nyo pong isend yung inyong mga applications o kung gusto nyo lang pong magtanong, no, kung ano pa po yung iba pang mga detalye tungkol dun sa mga nabanggit natin na vacant positions. Ito po yung kanilang email hrmo@ncmh.gov.ph. Ito naman ang susunod natin na PSA. So, alam naman natin na ang Setyembre ay kumbaga Suicide Prevention Awareness Month. Yan, malapit sa puso ko yan dahil thesis ko yan. Oo. And speaking of, eto talaga may kinalaman sa thesis ko kasi ang event na ito ay #Changing the Narrative, a dialogue on responsible reporting and portrayal of suicide in the media. Oo, bilang tayo mga practitioners, no? So, ito yung caption nila dyan, no? Words can heal. Join us at #Changing the Narrative, a one-day on-ground event that brings together media practitioners, content creators, online influencers, media students, and the general public to talk about responsible reporting on suicide. Together, we'll explore best practices in communication that not only inform but also save lives. So, yung details nito ay gaganapin ito sa September 10, 2025, 9 o'clock a.m. to 4 o'clock, 9 a.m. to 4 p.m. sa Pag-asa Hall, National Center for Mental Health. Ayun. So, para sa mga gustong makiisa, no, sa Suicide Prevention Awareness Month at gustong malaman kung ano ba yung tamang pagsulat, no, ng mga news items, no, or mga scripts, 'di ba? Para umakma dun sa suicide prevention kasi minsan sabi nga nila, actually na-topic natin to sa Warm Heart yung suicide contagion Oo.
na imbes na nakapagbibigay ng awareness ay parang naha-heighten pa yung stigma. So, yun yung iniiwasan natin sa lalo na dito sa Warm Heart kasi itong ating programa ay nakatuon sa mental health awareness and education. Yes. So, yun yung ating advocacy dito. And para makapag-sign up dyan sa Changing the Narrative event, ay makikita nyo sa screen. Ayan, siguro kasunod itong, ayan, yung QR code. Ayan, i-post nyo lang, tapos i-scan nyo yan para makapag-sign up kayo dun sa event para maka-attend kayo. Although nakikita ko sa comment section na merong mga nagre-request na ma-live stream yung event. Hopefully. Oo nga, no. Maganda yun. Hopefully, ma-live stream yung event kasi syempre, hindi naman lahat makakapunta dyan. Oo nga, pwede mong balikan, ano, pagka free time mo na lang. Saka, syempre, very crucial kasi yan, yung, kumbaga, yung pag-change nga ng narrative on, ayan, trigger warning, ayan, on suicide. Kasi, alam naman natin kung gaano kabigat yung topic, kung gaano ito kaseryoso, kung paano ba natin dapat ito i-deliver sa publiko. Ayan. So, ito, very, di natin masasabi na excited, pero nilulook forward natin kasi more learnings. At, syempre, sabi ko nga, ay very personal sa akin itong event na ito dahil ito yung sentro nga ng aking research. Ayan. Exciting part, Yes. Oo. At hindi lang naman ako ang matututo dito, kundi tayong lahat. True. Ayan. So, ang next naman natin na PSA ay magagaling sa Ateneo Bulatao Center for Psychological Services ulit kasi in-update nila yung schedules nila para maka-accommodate pa para sa kanilang Katatagan Plus program. Ayan, basahin ko lang ulit, no, para doon sa mga interesado dahil na-announce na rin naman natin ito sa mga nakarang episodes na bukas na ulit yung kanilang Katatagan Plus program. Kung interesado kayo na lalo na yung mga estudyante dyan na ma-improve yung kanilang resilience, no, para maihanda yung kanilang sarili sa semester. So, mag-sign up lamang sila sa libreng Katatagan Plus program. Yung Katatagan Plus ay isang evidence and community-based mental health and early intervention program para sa mga individual na at risk para sa mental health issues, no. Ang programang ito ay gumagamit ng biopsychosocial spiritual framework at layo nito na matulungan ang mga individual na nakararanas ng adversity na makadevelop ng adaptive coping skills tulad na lamang ng emotion regulation, stress management, interpersonal skills, and problem-solving skills upang maging sila'y maging mas resilient pa, no? Itong mga skills na ito ay maaaring makatulong sa pag-manage ng mga pagsubok, no? Both in the long and short term. At itong program na ito, itong Katatagan Plus program ay isasagawa online for 8 modules facilitated once a week on weekends mula next month, no, Setyembre hanggang Nobyembre. At para sa mga makatatapos nito, mabibigyan sila ng certificates of completion, no. Hindi lamang dun sa pagtapos dun sa 8 sessions, kundi pati na rin dun sa pre- and post-test evaluations. At disclaimer lang po ulit, hindi ito replacement para sa psychotherapy, itong Katatagan Plus program, no? At para maka-sign up dyan sa Katatagan Plus program, ay may QR code sila para dyan. Ayan, scan na lang po para maka-access po, no? Dyan sa Katatagan Plus program. Kung meron pang questions, ay i-message lamang sila sa Facebook o mag-send sa community.bulatawcenter@ateneo.edu. At syempre, tulad na nga ng sabi nila, kasi nagpa-disclaimer na rin sila, meron silang mga pinrovide din na crisis hotlines para syempre doon talaga magtungo yung mga nakaka-experience ng current distress at in need ng urgent attention. So, nakikita din natin sa ating screens. Ayan, yung NCMH hotlines, crisis hotlines. Binigay nila yan, no? Idagdag na lang din natin yung Natasha Goldburn Foundation Hope Line
0917-558-4673. Ito yung isa pang number, 0918-873-4673, at ito yung landline nila, no? 02-8804-4673. Meron din dito yung InTouch crisis line na 0917-800-1123. Ito pa yung isa pang number as alternative, 0922-893-8944. At for landline users, 02-8893-7603. Ito naman, meron tayo dito naman, no? From University of the Philippines Department of Psychology. Ayan. So, ang UP Department of Psychology ay nagpaplano na magkaroon ng board exam crash course para sa mga aspiring psychometricians. Ayan. Dun sa mga gustong maging psychometricians, ito na ang chance para makapag-review, di ba, bago mag-board exam. Ayan. Kaya, para makatulong dito sa UP Department of Psychology na magplano at mag-finalize na detalye, ay iniimbitahan nila ang mga interesadong estudyante na sagutan ang short survey, bit.ly/UPDP o UPD-Psych 2025 sensing form. Ayan, yun yung link para doon sa kanilang survey. Para syempre, yung schedules, magkatugma-tugma. Ayan, para sa mga gustong sumailalim sa board exam crash course. At open po ito sa lahat ng reviewees, both UPD at non-UPD students. Ayan. At kasama dyan sa review na yan, yung practice exams at lectures sa board subjects. At gagawin ito sa isang weekend via Zoom. Ayan. Kahit malayo kayo, makakapag-review kayo para sa inyong board exam. At ito naman, pang-5, at panghuli natin, mula sa Philippine Mental Health Association Incorporated, dahil alam naman natin, balikan na din natin, dahil September ay Suicide Prevention Awareness Month, ay iniimbitahan, kumbaga, merong event ang Philippine Mental Health Association, ang I Move for Mental Health, na hanggang August 31 na lang yung pag-secure sa spots. Ayan. At para maka-enjoy na rin ng special discount. So, ayan. Run for a reason, walk for a cause, let's move for mental health. Ayan. So, ito yung pangalan ng event para sa mga hindi nakakaalam. I Move for Mental Health, a suicide prevention and awareness activity. Pwede po kayo mag-register sa myone-time.com/register/I-move-for-mental-health. Ayan. So, punta lamang kayo sa Facebook page ng Philippine Mental Health Association Incorporated para sa mga gustong mag-inquire regarding sa event, o pwede rin naman sa mismong page kasi gumawa sila ng FB page para dun sa event mismo, na dedicated dyan sa event na yan, Move for Mental Health PMHA Incorporated. Ayan, i-follow nyo na yan, i-like nyo na yan para maging updated kayo. Yun lamang ang ating PSAs for today. Okay, so napakarami ng ating public service announcements na may napulot po kayo, So, sige, magpapaalam na tayo. Maraming salamat po sa ating mga nakasama sa production side, kay Sir Leo Magpayo, at sa ating Warcast, si Justine Osias, at sa ating Master Control, si Ma'am Susan Aison. Muli, ito po si Bea Gaza. At ako naman si Steph Vicente, at ito ang Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan.